Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Again, this is the day that the Lord has made and we should rejoice and are glad in it. Amen. Ngayon din sa araw na ito, muli nating ipinagdiriwang ang pag-ordina sa isa sa pari ng Mindanao, si Father Dindo bilang obispo, karagdagang obispo. Nung nakaraang Biyernes ay naordina din si Bishop Romy June Peñalosa ng Visayas. At nung nakaraang Tuesday ay naordina rin si Bishop Robert Pabico ng Southern Luzon at Bicol. So 3 obispo po ang na-ordain in just 2 weeks. Amen. You know, the church is increasing. Amen. And greater things are yet to come in His church. Praise God. Praise God. So we are so blessed, no? Dahil meron tayong karagdagang 3 obispo dito sa CEC, dito sa Pilipinas. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Ang ating ebanghelyo po kung sa kanina ay na ating narinig ay patungkol sa pagbayad ng buwis ng ating Panginoon. Noong panahon po, nung panahong iyon, nung sila ay nasakop pa ng mga Romano, napakarami din pong tax, okay, na ini-impose sa mga, hindi lamang sa mga Israelites, kundi sa mga nasasakupan ng mga Romano. Meron silang 4 na tax na ini-impose. Ito yung pagbayad ng tax. Nung unang-una yung cattle tax. Ibig sabihin, kung meron kang mga hayop, magbibigay ka ng tax. Pangalawa ay yung land tax. So kung meron kang lupain, kailangan mo rin magbayad ng tax. At syempre, yung famous customs tax. Ibig sabihin, lahat ng pumapasok sa isang lugar na produkto o lumalabas man, import o export, yun ay hihingihan din ng tax. Parang common sa atin yan. At syempre, yung pang-4, yung tax sa ating trabaho o profession. Kung ano man trabaho mo, kung ano man kinita mo, kumbaga income tax. Okay? Meron ding value-added tax. Hindi, wala yon. Sa atin lang yon. Wala silang VAT noon. Sa atin lang yon. Marami tayong extra tax maliban dito, parang common, ano? Subalit ang nasa ebanghelyo po, hindi po ito yung tax na pinag-uusapan natin. Actually, pag ikaw ay Roman citizen, hindi ka nagbabayad ng mga tax na ito. Kahit saan ka man pumunta na sakop ng Romano noon, pag ikaw ay Roman citizen, ikaw ay hindi magbabayad ng tax. Kagaya ni Paul, diba? Siya ay Roman citizen. So nung malaman na siya ay Roman, yung mga tao ay natakot, diba? Dahil siya ay hinuli. So yun ang mga privilege of being a Roman citizen. Okay? Subalit ang pinag-uusapan po natin dito sa Ebanghelyo, ang tinatawag na temple tax. Ito po ay binigay sa mga Hudyo sa Exodus chapter 30. Binigay ng Diyos kay Moses na lahat ng mga lalaki na edad 20 pataas, dapat ay magbigay ng tax, temple tax, half a shekel. Sinasabi doon sa Exodus 30, as contribution to God. Ito pong tax ay para sa simbahan, guys, para sa templo. Nung panahon iyon, yung mga pari at mga rabbi ay exempted po sa pagbigay ng temple tax. Kaya nga, sinabi ni Pedro nung siya itinanong, hindi ba magbibigay ang iyong rabbi ng tax? Sinagot niya kaagad, yes, di ba? Hindi, kasi hindi siya sakop ng batas. Siya ay exempted baga. Subalit ang ginawa ng ating Panginoon, winave niya yung kanyang exemption. At siya ay nagbayad ng buwis kasama si Pedro. So ano ba ang ipinapakita sa atin ng Panginoon? That He respect and have reverence in the temple. Kasi nga, kailangan ng maintenance. Parang ito sa cathedral. Ang laki-laki, ang daming expenses. Paano ito ma-maintain? Di ba?
kailangan manggagaling sa tao. Okay? Sabi nga sa Exodus 30, the contribution to the Lord. Okay? Para masustain ang mga clergy na nandirito at siyempre yung kasama yung maintenance, di ba? So yun po ang purpose ng temple tax. Kasi nung panahong iyon, kung ano lang ibibigay, hindi kumbaga kung ano lang, barya-barya, depende. So hindi siya constant. So kailangan din ng temple ng maintenance. So ganun din tayo. We give because we love the Lord and it's for the maintenance of our church. We are so blessed na meron na tayong cathedral na permanente. Ilang taon din tayong palipat-lipat. 5 beses lumipat, parang St. Augustine. 5 beses din lumipat-lipat. Walang permanente. Pero we believe na kasunod na yon yung mga simbahan. Mauna lang itong cathedral natin. So, we must love our church, the temple, yung church na ito. Sinabi nga ni Patriarch, di ba? Ang gusto niya, pagbalik niya, meron ng bintana. Yung cathedral, kasi see-through pa tayo. And it will come through. Because we love the Lord. Okay? And syempre, as respect sa authority rin. So authority in the temple, kung sino man yung authority. Even though the Lord, siya yung head ng simbahan, siya yung may-ari ng templo, and yet because He respect those who are in authority. Kaya nagbigay siya ng tax. And ano pa ang makikita natin dito? He gave us an example na dapat tayo ay magbigay para sa ating simbahan. At makita natin, no, inutusan niya si Pedro na, sige, pumunta ka doon, mangisda ka ulit. At ang unang isdang makuha mo, mayroong pera doon sa bibig ng isda. No? Parang miracle. Pero ang ipinapakita siguro ng Panginoon is we have to give as our labor, kumbaga yung ating income sa ating hanap buhay, sa ating negosyo, sa ating kinikita, dapat we have to give generously. Okay? Because we cannot outgive the Lord. Okay? Minsan, karamihan iniisip nila, ay magbibigay ako because the Lord will bless us. Truly, the Lord will bless us. Pero kung titingnan ninyo, yung blessing is not just about financial. Actually, it's in the lower lower blessing yung financial Merong mga blessing ang Lord sa atin that money cannot buy. Unang-una na ito, our good health. Diba? Mahirap po. Bawal po magkasakit. Ang mahal po ng gastusin ngayon. Yan, kalalabas lang po ng aming pamangkin ni Josephine sa ospital. 3 weeks siya sa ICU, no? And the cost is praise God. God is faithful. We have been praying and the Lord answer our prayers through the generosity of other people. Okay? Kaya napunuan yung kabayaran, no? So ganun ang ninanais ng Panginoon sa atin. We have to love our church. We have to give generously because the Lord will bless us. Isa pa sa blessing is the peace in our heart and in our mind, knowing that the Lord is always with us. Amen. Maraming taong gustong magkaroon ng kapayapaan, gumagawa ng paraan, they spend money just to have, para maging masaya. But ang kasayahan nila ay panlabas lamang. Truly, the peace that comes from the Lord is within our heart. We're confident na kahit tumaas man yung gasolina, okay, magtaas man ang presyo, hindi tayo bothered because the Lord is with us and He is faithful to His people. Tandaan natin muli, iisa lang po ang ninanais ng Panginoon para sa atin, ang ating kabutihan. Wala na po siyang ibang iniisip sa ngayon, kundi ang kabutihan ng kanyang mamamayan. Kaya dapat tayo, bilang mamamayan ng Panginoon, especially nakikita natin yung need ng church. We want to see na talagang matatapos ito, ma-finish. Okay? Then the Lord said, give generously. Out of love. Okay?
to our church. And sino magbe-benefits nito? Not just us, but the next generation, our children, and the children of our children. Okay? Nakita mo yung kabutihan ng Panginoon. Hopefully, makikita natin ito na matatapos na before we go to the Lord, no? But again, the Lord is faithful. Amen. Okay? The Lord gives us so much. We cannot outgive the Lord because that is His character. He loves us. He gave all for us. That is why He reminded us, you must love the temple. You must love the church. You must respect the authority of the church. And we must be an example to others. Not just in authority sa simbahan, kundi authority in the government. Because He also is the head of all governments. Okay? Siya po nagtalaga ng mga tao sa gobyerno. And by that, yung natatanggap nating benefits sa government, it is one of the benefits kaya nagbibigay tayo sa gobyerno. We are so blessed nga dahil because of the PCSO, kaya Department of Social Welfare, it is a big help, especially for those in need. Kagaya ng pamangkin namin, the DSW gave a substantial amount para ma-cover yung expenses. You see, giving should be natural sa atin. Okay? And don't worry. Okay? The Lord will bless us more. Kaya tayo pinagpala so that we can be a blessing. Okay, of course, para mapunuan yung ating pangailangan. And we can be a blessing to others. To those in needs, especially our cathedral. Okay, so may we realize that the Lord is faithful to His church. Look what is happening now. Okay? And as the song says, greater things are yet to come in His church. Amen. Amen. Please stand.